Hello at maligayang pagdating sa Bridoodle Stories. Dito ibinabahagi namin ang mga nakakatakot na kwento, misteryosong pangyayari, at mga paranormal na karanasan na ibinahagi ng mga taong nagsasabing sila mismo ang nakaranas nito. Kung mahilig kang makinig ng horror habang naglalaro, nagtatrabaho, nag-aaral, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga, tamang-tama ang video na ito para sa'yo. Kaya ihanda ang iyong sarili, hinaan ang ilaw, kung kaya mo, at samahan mo kami sa isang panibagong, nakakatindig balahibong kwento. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Bridoodle Stories, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming horror stories. At ngayon, patayin ang ilaw, lakasan ang iyong imahinasyon, at makinig hanggang sa pinakahuling sandali. Dahil minsan, ang mga pinakanakakatakot na kwento ay hindi katang-isip. Nagsimula ang lahat sa Ang Pusang Itim, isang grupo ng 5 magkakaibigan ang nagpasya na magbakasyon sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Pilipinas. Sina Marco, Leah, Ben, Carla at Jessa ay sabik na makaranas ng tahimik na buhay sa probinsya matapos ang ilang buwang pagod sa trabaho. Pagdating nila, sinalubong sila ng sariwang hangin at matatandang bahay na tila naiwan sa paglipas ng panahon. Ngunit may isang babala ang kanilang narinig mula sa isang tindera. Huwag ninyong sasaktan ang pusang itim na gumagala rito. May dahilan kung bakit lagi siyang narito. Nagkatinginan ang magkakaibigan at natawa lamang. Pamahiin lang yan, biro ni Ben. Kinagabihan, habang nagiinuman sila sa lumang kubo, isang malaking pusang itim ang tahimik na umupo sa labas ng bintana. Nakatingin lamang ito sa kanila. Ang creepy naman yan, sabi ni Carla. Tinaboy ni Ben ang pusa gamit ang isang patpat. Mabilis na tumakbo ang hayop papunta sa madilim na kagubatan. Hindi nagtagal, may kumatok sa kanilang pintuan. Tok! 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 Pagbukas nila, isang matandang babae ang nakatayo. Nakayuko ito at balot ng lumang itim na damit. Pwede bang makahingi ng kaunting tubig? Mahina nitong tanong. Dahil sa awa, pinapasok nila ang matanda. Tahimik lamang itong umiinom habang paikot-ikot ang tingin sa bawat isa. Bago ito umalis, ngumiti ito ng kakaiba. Maraming salamat. Magkikita pa tayo mamayang gabi. Natawa lamang sila. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising si Marco sa tunog ng malalakas na kaluskos sa bubong. Parang may mabibigat na paa na gumagapang. Kasunod noon ay narinig niya ang mahinang tawa ng isang matandang babae. Nagising ang lahat. Pagbukas nila ng ilaw, wala nang ingay. Ngunit napansin nilang bukas ang lahat ng bintana kahit sila mismo ang nagsara nito. Biglang may humiyaw si Jessa. Nasa labas siya! Sa bintana ay nakita nila ang matandang babaeng nakatayo sa gitna ng dilim. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Mahaba na ang buhok, namumula ang mga mata, mahahaba ang kuko, at nakangisi habang nakatitig sa kanila. Unti-unti itong lumapit, biglang nawala. Ilang segundo lang ang lumipas. May kumakatok na naman. Ngayon ay sa kisame. Tok, tok, tok. Kasabay ng mabigat na paglakad sa ibabaw ng bubong. Natakot ang lahat. Hindi sila makalabas. Hindi rin sila makagalaw hanggang sa bumukas ng kusa ang pintuan. Pumasok ang malamig na hangin at doon nila muling nakita ang pusang itim. Tahimik itong pumasok sa bahay. Hindi ito natakot. Sa halip ay tumitig ito sa pintuan habang unti-unting tumatayo ang balahibo nito. Bigla itong sumitsit ng malakas. Ses! Kasabay noon ay narinig nila ang nakakabinging sigaw ng matandang babae mula sa labas. Parang nasasaktan ito. Nagsimulang umikot ang pusang itim sa loob ng bahay habang patuloy na nakatitig sa dilim. Makalipas ang ilang segundo, tumahimik ang buong paligid. Nawala ang mga katok, nawala ang malamig na hangin, at nawala rin ang matandang babae. Kinabukasan, ikinuwento nila ang nangyari sa pinakamatandang residente ng baryo. Napabuntong hininga ito.
Matagal nang pinoprotektahan ng pusang iyon ang baryong ito. Hindi ordinaryong pusa iyon. Noong unang panahon, may albularyong isinakripisyo ang kanyang buhay upang pigilan ang isang aswang na naninirahan sa bundok. Bago siya namatay, isinumpa niyang ang kanyang espiritu ay mananatili sa anyo ng isang pusang itim upang bantayan ang sinumang mapapahamak. Natulala ang magkakaibigan. Naalala nila kung paano nila itinaboy ang pusa noong una. Tahimik silang naghanap sa paligid upang humingi ng tawad. Ngunit wala na ang pusang itim. Mula noon, tuwing may nakakakita sila ng pusang itim sa anumang lugar, hindi na nila ito itinataboy. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot na nilalang ay hindi ang hayop na kinatatakutan ng tao, kundi ang halimaw na hindi nila nakikita sa dilim. Thank you so much for watching and listening to Bredoodle Stories. If you enjoyed this story, don't forget to like, follow, at share para ikaw ang unang makapakinig o makapanood ng mga bagong horror stories na ia-upload natin. May sarili ka bang nakakatakot na experience, paranormal encounter, o misteryosong kwento na gusto mong i-share? Email us at bredoodlestories@gmail.com at baka ang story mo na ang ma-feature sa isa sa mga susunod nating episodes. Until next time, stay safe, stay curious, at tandaan, hindi lahat ng nasa dilim ay gustong manatiling nakatago. Good night and sweet dreams kung makakatulog ka pa.